Bago po tayo magsimula, shoutout po muna tayo sa 5 naunang mag-comment, na sina Lodi Rick Arden Ancolada, Lodi Joselito Badong, Lodi Lendenmark Kismundo, Lodi RPGX Justice, Lodi Jomel Smich, Lodi Charles Bermejo, Lodi Monte Joe Jimay, Lodi MJ Kyot. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-89 na kabanata sa pagpapatuloy. Nakapunta na sila sa manor ng Baek clan. Nakapikit na tahimik na hawak ni Baekpyo ang karne. At pagkatapos iminulat ang kanyang mga mata. Kasabay nito hinagis niya ang karne sa hangin. Tinitingnan ng lahat ang swordsmanship na ipinamalas ni Baekpyo. Ang kanyang kasanayan na ipinasa sa mga direktang kamag-anak ng 100 pamilya ay nagaganap sa isang napakalaking antas. At ang tahimik na paghiwa kahit sa hangin ay nagpapakita na hindi niya pinabayaan ang kanyang pagsasanay kahit isang araw. Masayang sinabi ng ating bida sa kanya habang nag-ihaw na ang galing mo sa pagkatay, parang likhang sining. Na hindi naman makapaniwala ang kanyang kapatid at ang elder na katabi niya. Na sinabi sa isip ni Baekpyo rin na ginamit niya ang distraction wind slash na tanging mga direktang inapo lang ng Baek clan manor ang nakakaalam. Para lang sa pagkatay ng karne. Nilagyan ni Baekpyo ng karne ang lagayan ng ating bida habang nakalabas ang dila nito na sinasabi pa sa kanya na pakikain na ito. Titigas na masyado kapag sobrang luto. At inalok niya rin ang kanyang kapatid na sinabi na Yorin, kain ka rin. Naiinis na pinagmamasdan ni Baekpyo rin habang pinipigilan niya ang kanyang nag-aalab na galit. Hinampas niya ito at sinabi pa na itabi mo yan. Ni hindi ko kakainin ang ganyang bagay. Sinabi pa sa kanya nito na ikaw basura ka. Ipinasa mo sa akin ang responsibilidad ng pag-aalaga sa ating angkan at iniwan mo kami. Bumalik ka lang ba para ipakita ang kawawa mong anyo? Walang imik na tumayo si Baekpyo at tiningnan ang karne at ang basag na plato sa lupa. Pagkatapos ay pinulot niya ito. Habang sinisigaw pa sa kanya ng kanyang kapatid na ang kapal ng mukha mong gamitin ang teknik ng espada ng ating angkan. Ang teknik na buong buhay na pinangalagaan ni Ama. Para lang magkatay ng karne. Ikaw dapat ang pinuno ng Baek clan manor, pero kumikilos ka na parang isang karaniwang mangkakatay sa palengke. Dagdag pa niya. Habang makikita na malapit nang umiyak si Baekpyo na hindi na kita kailangan, kaya umalis ka na lang. Na sinasabi sa kanya ng elder na ma'am. Huminahon ka lang. Natumugon itong pasigaw na kalimutan na. Ang tanga ko para matuwa pa na makita siyang muli. Tinitigan ni Jinmu ito habang papaalis. Dagdag pa niya na anong problema sa kanya. Masarap naman. Ang relasyon ng dalawa ay lubos na hindi maintindihan ni Jinmu. Na napasabi pa siya na wow, ang init talaga ng ulo niya. Na malungkot lang si Baekpyo sa harap ng ihawan. Sinabi ng ating bida sa kanya habang susubo ng karne na ang mga orthodox na grupo ay talaga namang may matinding pride. Habang ang martial arts ay ginagamit sa pakikipaglaban. Ginagamit din ito para pagandahin ang buhay ng isang tao, di ba? Gamitin lang ito kung talagang kinakailangan. May lungkot sa mga ngiti ni Baekpyo na nakatingin sa kanyang malapad na itak na sinabi na oo, tama ka. Kailangan din naming magbago para muling maibangon ang Baek clan manor. Hinawakan ng mahigpit ang kanyang malapad na itak at sinabi pa na may mga pagkakataon na kailangan nating magkatay ng karne o maghiwa ng isda. Para sa kung anong kailangan. Pero sa tingin ko, yon ang hindi pa naiintindihan ng kapatid ko. At maiyak-iyak pa niyang sinabi na siyempre, ako naman talaga ang may pagkakamali. Dagdag pa niya na hindi naman siya ganito noon. Kinuha ang bote ng alak ng ating bida at sinabi na kailangang magbago para makabangon muli ha. Dagdag pa niya habang nagsasali ng alak na sa wakas, may nasabi kang tama. At nagulat siya at napasabi sa isip na bigla kong naalala ang Wudang sect. Ewan ko ba kung bakit sila ang pumapasok sa isip ko. Natatarantang tumawa ang ating bida at itinulak ang bote kay Baekpyo. At sinabi na heto. Kumuha ka rin. Namula ang muka ni Baekpyo na nakangiti sa ating bida at sinabi na oo. Gusto ko iyan. Na makikita ang ating bida na sinalinan ang tasa ng alak na iaabot kay Baekpyo. At lumipat ang eksena sa Tyrant Hall. Kung saan nakaluhod na sinabi nito na ano na ang gagawin natin ngayon. Ngumiti itong tumugon at sinabi na ano pa nga ba? Kailangan nating atakihin ang manor ng Baek clan. Mamayang gabi.
Napakunot ng noo ito na sumagot na paumanhin. Ang bigla naman yan. Pero wala naman tayong sapat na dahilan. Sinabi nito sa kanya na ikaw na ang kailangang mag-isip niyan. Kailangan ko pa bang gawin yan para sa'yo? Naiinis na napasabi ito sa isip na nalintikan na. Ang Baek Clan Manor ay isa pa ring makapangyarihang orthodox na grupo. Paano natin sila atakihin ng biglaan? Alam na niyang hindi sapat ang lakas ng Tyrant Hall. Dagdag pa nito sa isip na tumingin sa lalaking nakaupo sa itaas na isang di kilalang tao ang biglang dumating at nagsabing tutulungan niya ang Tyrant Hall para magtagumpay sa laban kontra Baek Clan Manor. Kung hindi pinatay ng taong yon ang mga tauhan namin, hindi tayo kailangang sumunod sa gusto niya. Itinuro nito ang Tyrant Hall leader at sinabi sa kanya na teka, at para sa kaalaman mo, kami na ang bahala sa Martial Master na nakalaban mo kanina, kaya huwag mo na siyang alalahanin. Ang Tyrant Hall ay kailangan lang mag-focus sa pag-atake sa Baek Clan Manor. Makikita ang mata nito at sinabi pa na gaya ng sinabi ko sa iyo sa simula pa lang, iisa lang ang gusto ko. Ang espada na hawak ng pinuno ng Baek Clan Manor. Tumayo ito at naglakad pababa habang sinasabi na lahat maliban sa espada. Ang kanilang kapangyarihan, karapatan at reputasyon ay mapasa inyo na. Dagdag pa nito na yumukong tumingin sa Tyrant Hall leader na maaari mo na ring angkinin si Baek Yorin. Ang mukha ng Tyrant Hall leader ay napuno ng isang mapanlinlang na ngiting sumagi sa kanyang isipan. Sinabi pa ng lalaking sa kanya na maghahanda ako ng ilang dagdag na puwersa para sa inyo. Nagulat ito at napawika na dagdag na puwersa. Napaisip ito na nakasimangot na hindi ako makapaniwalang ginagawa niya ang lahat ng ito para tulungan kami. Ganoon ba talaga kahalaga ang espada na hawak ng pinuno ng Baek Clan Manor? At pagkatapos ng pag-iisip umisi ito at sinabing muli sa isip na wala na akong pakialam doon. Kung makukuha ko ang kapangyarihan ng Baek Clan Manor at ang mayabang na si Baek Yorin bilang asawa, sapat na yon para sa akin. At sinabi niya sa lalaki na agad kong titipunin ang lahat ng mandirigma ng Tyrant Hall. Na ito ay nagmamadaling umalis upang sabihan ang kanyang mga tagasunod. Habang pinagmamasdan niya ito, sinabi pa na madali talagang kontrolin ang isang taong sakim. Wala naman talagang mga reinforcement mula sa simula. Makikita ang mga kasamahan nito na nasa itaas na kisame, sinasabi pa na mangyayari na ito ngayong gabi. Lahat maghanda na. Papalapit na ang itinakdang oras kasama si Dakilang Lobo. Hindi na natin kailangang paghintayin pa siya. Nakangising sinabi pa nito na ang layunin natin ay ang zero pressure point na hawak ng Baek Clan Manor. Siguraduhing makuha yon habang inaatake ng Tyrant Hall ang Baek Clan Manor. Dagdag pa nito habang mabilis na nawala ang mga kasamahan nito sa kisame na hindi pwedeng magkamali. Tara na. At lumipat ang eksena sa Baek Manor na may sumisigaw na lahat. Kunin niyo na ang mga sandata niyo. Maghanda na para sa labanan. Kumakain pa rin sila ng karne. At tumatagay na napatingin sila kung saan mapapakinggan ang sumisigaw na sinabi ng ating bida na ano. Bakit biglang maingay? Sumagot si Baek Pyo na oo. Bakit kaya? At bumalik ang elder na sinisigaw na batang Panginoon. Na agad na napatingin sa kanya si Baek Pyo. Nababahalang sinabi ng elder sa kanya na nakatanggap lang kami ng mensahe na maraming di-ortodoksong mandirigma ang nagtitipon sa Tyrant Hall. Nagulat na napasabi si Baek Pyo na ano. Yun ba ang mga nakasalubong natin kanina? Ano kaya ang dahilan nila? Na seryoso lang na nakatingin ang ating bida sa kanya. Nasinigaw pa nito sa kanila na syempre, para makapagsalakay sila sa manor ng Angkan Baek. Nagulat si Baek Pyo habang sinasabi pa sa kanya nito na nasa panganib ngayon. Ang manor ng Angkan Baek. At dito na po nagtatapos ang ika-89 na kabanata. Ika-40 kabanata. Sa pagpapatuloy, nag-aalalang sinabi sa kanya ni Baek Pyo na nasaan si Yorin. Habang tumugon ito na agad niyang sinimulan ang pagpupulong ng mga nakatatanda. Mabilis na tumayo si Baek Pyo. Sinabi sa kanya ng ating bida na medyo mahina naman sila. Bakit ka nanginginig ng ganyan? Malungkot na tumugon ito na maaaring malakas ka, pero masyadong mahina ngayon ang manor ng Angkan Baek. Pati na rin yung nangyari sa bahay panuluyan. Imposible yon mangyari dati. Kung salakayin sila ng maraming tao nang walang anumang paghahanda sa ganitong kalagayan. Napaisip ang ating bida na napahawak sa kanyang baba at sinabi na talaga ba?
Ngayon ko lang naisip parang may isang tao na medyo malakas. At naalala pa niya ang muka nito na sinabi pa niya na sinabi ba niya na ang pangalan niya ay Mok Inyom. Sinabi pa niya sa kanyang isip na yung lalaking yon, na siya lang ang nakayanan ang enerhiya ko, ay medyo nakakabahala. May kakaiba parang may mali. Umisi siya at sinabi pa sa isip na wala akong ibang plano ngayong gabi kaya bakit hindi ako makipaglaban ulit. At kung pala rin ako, baka makakuha ako ng kapaki-pakinabang na impormasyon. Sa sandaling iyon ay biglang tumayo si Jinmu. Na sinabi ni Baekpyo na saan ka pupunta ngayon? Tumugon ang ating bida na sa Tyrant Hall. Sinabi pa sa kanya ni Baekpyo na ano? Bakit ka naman pupunta doon? Nagulat ito nang mapagtanto niya at sinabi sa isip na hindi kaya. Pumupunta siya roon para tumulong. Sa manor ng Angkan Baek. Dagdag pa nito na yun nga siguro. Tinulungan din niya ang manor ng Angkan Baek nung nasa bahay panuluyan pa sila. Malamang ay binibigyan niya tayo ng oras para makakahingi tayo ng tulong sa mga ortodoksong grupo sa paligid. Namumula ang muka nito na masayang sinabuhi sa ating bida na maraming salamat. Maghahanda na agad ako ng mga mandirigmang martial artist. Tumugon ang ating bida sa kanya na ha. Mag-isa lang akong pupunta. Nanlaki ang mga mata ni Baekpyo na napasabi na ano. Napasigaw si Baekpyo at sinabi na hindi ko pwedeng hayaang gawin mo yan. Maraming mga martial master ang kasama nila. Sila ang pinakamalakas na di-ortodoksong grupo sa Gilin. Habang mabilis na tumalon sa bakuran ang ating bida, habang sinasabi kay Baekpyo na ano naman ngayon. Nagtayuan ang balahibo nito na hindi makapaniwala na sinabi pa nito na nababaliw ka na ba. At sinabi ni Baekpyo sa elder na hindi ko pwedeng hayaang mag-isa lang pumunta sa kampo ng kalaban ang isang taong tumutulong sa manor ng Angkan Baek. Susundan ko siya. Kaya siguraduhing sabihan si Yorin na paigtingin ang seguridad ng ating punong kampo. Sinabi sa kanya ng elder na teka, pupunta kayo sa Tyrant Hall na kayong dalawa lang. Hindi pwede yan. Hindi pa man ito tapos sa pagsasalita tumalon na ito sa bakod habang sinasabi na alis na ako. Nagtayuan din ang mga balahibo nito at nanlaki ang mga mata na sinabi pa na Young Master. At pagkatapos ay naiwan itong mag-isa na sumimoy ang hangin. Ang elder na kausap nila kanina ay pumunta kay Baekyorin upang iulat ang nangyari. At napasabi ito na ano. Sila lang dalawa ang pumunta sa Tyrant Hall. Napahawak sa ulo ito at sinabi na akala ba nila ay mga pinalakas na sword ki martial master sila o kung ano man. Napasabi ng elder na tama siya. Dagdag pa nito na manor master, anong gagawin natin? Sinabi niya sa atin na paigtingin ang seguridad ng ating punong kampo. Sinabi ni Baekyorin hawak pa din ang kanyang ulo na ang tanga naman yon. Kapos na nga tayo sa oras sa pag-iisip ng maayos na panangga. Tapos pupunta pa sila roon? Bakit nga ba nila ginawa yon? Napatingin sa gilid at sinabi na maaaring hindi ko masyadong gusto ang kapatid kong yon, pero hindi ko siya pwedeng hayaang mamatay sa kampo ng kalaban. Magtatayo tayo ng grupo at agad tayong pupunta sa Tyrant Hall. Habang naglalakad ito sinasabi pa niya na ako ang mangunguna at pupunta roon kasama ang iba. Gusto kong manatili ka rito at paigtingin ang ating seguridad. Hinarang siya ng elder at sinabi sa kanya na manor master. Ako na lang ang pupunta sa Tyrant Hall. Naiinis na napatingin sa kanya si Baekyorin at sinabi na ano. Sinabi sa kanya ng elder na nakalimutan mo na ba? Ang alitan mula 10 taon na ang nakalipas. Dagdag pa niya na ikinalaki ng mata nito na ang dating pinuno ng manor ang lumaban sa unahan. At isa ako sa mga taong nakasaksi sa lahat ng nangyari. Sinabi pa nito sa kanya habang nakatalikod na hindi ko na pwedeng hayaan na maulit ang insidenteng yon. Bilang pinuno ng manor ng Angkan Baek, pakiusap, protektahan mo ang lugar na ito. At pakiusap, huwag mo sanang masyadong kamuhian si Batang Panginoon. Naging ganoon lang siya dahil kay Tusong Cheon Wumyong. Nakita ko kanina na mahal pa rin niya ang manor ng Angkan Baek. Yumuko ito at gumalang na sinabi na babalik rin po ako. Isinara ang pinto ng bulwagan at si Baekyorin na naiwang mag-isa ay ibinaba ang ulo at mamula-mula ang muka na naiyak. At pagkatapos pinunasan niya ang kanyang luha at sinabi na ito ay nakakabwisit. At lumipat ang eksena sa isang maliit na kastilyong hindi kalayuan sa Baek Gajang sa labas lang ng Jerim. Nagkubli si Baekpyo sa puno, mariing nag-ingat sa paligid. Mula sa kanyang likuran na andoon ang ating bida na nakasilip din sinasabi pa ni Baekpyo na iyon ang Tyrant Hall.
Sinabi naman ng ating bida na walang kabuhay-buhay ang itsura ng gusaling yan. Mukhang kanila nga yan. Bumaling ng tingin sa kanya si Baekpyo at sinabi na hanapin natin ang lugar na mahina ang seguridad. Nagulat siya nang makita niya na wala ang ating bida doon na muling ibinaling ang ulo sa kabilang gilid. At nakita niya ang ating bida na naglalakad na papunta sa Tyrant Hall. Nakalagay ang mga kamay sa likod niya na sobrang relax. Na napasabi pa ito sa isip na hindi makapaniwala na nagtayuan ang balahibo na anong klaseng baliw siya. Na masayang sinabi ng ating bida kay Baekpyo na anong ginagawa mo. Bilisan mo kung sasama ka. Nagiba ang muka ni Baekpyo na sinabi niya sa kanyang isip na hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin ang kabaliwan niya. Lumapit ito sa ating bida na may mahinang pagsasalita na dalawa lang tayo rito. Paano tayo papasok sa harapan kung hindi pa nga natin alam kung gaano karami ang mga tao nila? Makikipaglaban ka ba ng harapan? Tumawa ang ating bida. Sinabi ng ating bida sa kanya na seryoso ka ba? Masyado kang takot sa lahat ng bagay. Maliwanag siyang nakangiti at iwinawagayway ang kanyang mga kamay. At lahat ng gwardiya sa harapang gate ay nakatingin sa eksena. At sinabi niya dito na buksan niyo ang pinto sa likuran mo. Sinabi nito sa kanya na kupal ka ba? Sino ka ba? Sinabi ng ating bida sa kanya na nandito ako para makipagkita kay No Hyung-chan. Buksan niyo na ang pinto. Dagdag pa ng ating bida na bibilang ako ng 3. 1. Nagalit ito at tinutukan siya ng sibat at sinabi sa ating bida na ang kapal ng mukha mong tawagin ang punong tagapamahala sa pangalan niya na parang kaibigan mo lang. Bumilang ulit ang ating bida na 2. Bago pa man matapos ang mga salita ng gwardiya, tatama na ang suntok ng ating bida sa kanya. At direktang tumama ito sa muka ng gwardiya. Lumipad ito sa hangin papunta sa pintuan. At pagkawasak ng trangkahan lumipad ito sa himpapawid. Sinabi ng ating bida habang nakatikom ang kamao na hindi talaga umiepekto ang salita sa mga taong ito. Hindi makapaniwala si Baekpyo sa kanyang likuran na sinabi niya na hindi ka naman nagbilang hanggang 3. Bumagsak ang bantay sa lupa habang mabilis na lumapit ang mga ito na may sumisigaw na wasak na ang pangunahing pinto. Nasinigaw pa na ano-ano ba talaga ang nangyayari. At ano ang ingay na yan? Humakbang ang paa ng ating bida sa loob ng Tyrant Hall. At sinabi niya na wow. Ang dami nila na nagtipon dito. Na sinabi sa kanya ng mga ito na sino ka ba talaga? Teka, ikaw ba yung nakasalubong namin kanina? Sinabi ng ating bida sa kanila na bingo. At sabihin mo kay No Hyung-chan na gusto ko siyang makausap. At dito na po nagtatapos ang ika-9 kabanata.